Naimbag na aldaw, kanakayo amin. Una ang aking mga pagpapasalamat. Unahin po natin ang pagpapasalamat natin sa Dutch Police at sa Municipal Government ng The Hague, Netherlands sa kanilang pahintulot, sa pagpahintulot na tayo po ay magsama-sama ngayong umaga na ito para po sa celebration ng 80th birthday ng ating minamahal na Pangulong Duterte. Diba sa Chinese, no? Kay malas daw ang 9, so malas ang 79. So, maabot na ang swerte. Kaya nalampasan na niya ang 79. Naan na siya sa formidable 80. And pag pangutanong ni mo siya, ang iyahan ito birthday na nito, lagi, ano siya, saan mo ba siya, 83, siya 83 na po, 84 na po, 85 na po, anak ko sa iyahang, magdaling mangka. Siya kay ang 100,000 ba yan, no? So 100. So bakit ka nagmamadali? Sabi niya, kasi may 100,000 ang 100 years old sa Pilipinas. So maraming salamat sa inyo, marami sa ating mga kababayan. Nandito ay hindi taga-Netherlands, marami ang nagbiyahe. Yung iba kahapon ay nakita ko na doon sa downtown, sa city center, galing ng London, galing ng Belgium, may dumating na galing ng Germany and France. Ma'am, ano yung flag na yan? Norway, Switzerland, at ang name ng flag ito, Denmark, Sweden, Finland, UK, Ireland. Ano yung flag ng dragon? Wales. Kasabaan pa sa Kuwait, lumalang ang flag namin. Davao, yes. So yes, maraming salamat sa inyong lahat. At maraming salamat sa mga kababayan natin doon sa Pilipinas, iba't ibang lugar sa Pilipinas na nagse-celebrate ng 80th birthday ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon lang ako nakakita ng tao na nag-birthday ng buong mundo ay meron siyang celebrations sa kanyang birthday. And it shows the goodness of his heart and the love for the people. Because otherwise, the people will not love you if they don't feel the love coming from you. So thank you very much. Lalo-lalo na sa ating mga kababayan na nandoon sa Pilipinas. Kanina pa sila nagsimula? Alas 2 ng hapon at hanggang daw sila matapos ang 12 midnight at matapos ang araw na ito na kaarawan ni Pangulong Duterte. At syempre, ang pagpapasalamat ko sa ating mga organizers dito sa The Hague, sa ating pagtitipon na yon. Merong nag-apply ng permit, merong nag-organize ng ating sound system, merong nag-organize ng ating mga barikada, at marami pa silang pinagtrabahuan para mapanigurado na komportable at meron tayong time and space ngayong araw na ito para sa ating picnic celebration ng birthday ni Pangulong Duterte. Maraming salamat sa inyo, mga organizers natin. Yes. Paalala ko lang, dahil kahapon nandito po ako, kumuha po ako ng mga gamit na hindi kailangan o hindi ginagamit ni Pangulong Rodrigo Duterte doon sa loob, ay pinakuha sa akin. Sinabihan ako doon sa loob na pakiusapan kayong lahat, kasama na ang media, na huwag mag-video footage
pictures sa kanilang facade ng kanilang detention facility, lalong-lalo na sa mga tao na pumapasok at lumalabas. Bawal po sa kanilang protocols ang videohan ang kanilang detention facility. So pakiusap ko lang, sundin natin kung anong protocol nila dito sa videotaping and sa recording and sa photography. Dahil sa ngayon, nakikita ninyo na napaka-lenient at napaka-cooperative nila sa atin at nakikita nila na at tinutulungan nila tayo na maipakita sa mundo kung ano yung nararamdaman natin. Kaya yung mga maliliit na bagay na hingin nila na huwag dyan kayo mag-film at pag-videotape ay sundin natin. Ang susunod po ay mensahe galing kay Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi niya ito sa abogado kahapon at sinabihan niya ang abogado dahil hindi ko makikita si Inday Sara bukas dahil ang nakaschedule bukas ay ang aking kapatid si Veronica at si Shelito, ang kanyang mama. Sabihin ko sa lahat ng mga supporters ni Pangulong Rodrigo Duterte at sa lahat ng mga abogado na kaibigan niya to sinabi niya na huwag tayo makialam sa kanyang kaso sa International Criminal Court. Hayaan natin ang kanyang mga abogado at ang korte mismo magdesisyon kung ano ang mangyayari o ano ang susundin kaparte ng proseso ng korte. Sabi niya, kung gusto ninyo ipahayag ang inyong pagsuporta, kung gusto ninyo ipahayag ang inyong galit na nararamdaman or kung kasiyahan na nararamdaman, sabi niya, huwag natin pag-usapan ang kaso at huwag natin pag-usapan kung ano yung nangyayari sa kaso. Lalong-lalo na pagdating sa mga complainants o reklamo na nandyan sa loob sa International Criminal Court. So yan po yung mensahe ng detention center, pakiusap ng detention center sa ating lahat. Yan po yung message ni Pangulong Rodrigo Duterte kahapon na pinadaan niya sa abogada na pumasok sa kanya at nakipag-meeting sa kanya kahapon. Ang susunod po ay sinabi sa akin ni Pangulong Rodrigo Duterte noong huli naming pagkikita, meeting sa loob. Sinabi niya, sabihin sa inyo, sabihin sa ating mga kababayan na kailangan niya ang tulong ng mga PDP senators at ng kanilang mga guest candidates. So, tulungan niyo po ako isa-isahin kasi noong nakaraan ay nakalimutan ko yung isang pangalan. So, isa-isahin po natin ang kanilang mga apelido. Una po ay si Senator Bongo. Pangalawa ay si Senator Bato de la Rosa. Ang sunod po ay si Senator Attorney Jimmy Bondo. Ang susunod ay si Senator Attorney J.V. Hinlo. Ang susunod ay si Senator Attorney Raul Lambino. At ang pamuli po ay ang ating kaibigan, si Mr. Senator Philip Salvador. Yan po ang candidates ng PDP. At ang kanilang mga guest candidates ay unang-una si Senator Attorney Rodante Marcoleta, si Senator Attorney Vic Rodriguez, Senator Pastor Apollo Kibuloy, at ang
ang panghuli ay si Senator Dr. Richard Mata. Yan po ang sabi niya kasi nagplano sila ng mga kampanya bago siya dinala. Sa pilitang dinala dito sa ICC detention, meron silang mga plano ng mga iba't ibang rallies para sa mga senators ng PDP laban at kanilang mga guest candidates. So sinabi niya, ma'am, para si PRD kung zero yon, ako Pepsi Max. Pepsi na dadali namin bukas, ma'am. Para balanse ang competition. Yes, at sinabi niya, hindi na niya magawang mga paa niya tumayo sa stage doon sa Pilipinas at sabihan ang mga supporters kung bakit kailangan natin iboto yung 10 diretsyo at wala ng ibang kandidato na iboto. Kaya sabi niya, ipaabot sa inyo na kailangan niya ang tulong ng mga PDP senators at ng mga guest candidates ng PDP laban. Ang sunod po ay, actually nakalimutan ko kanina, dapat ang opening natin ay pagpapasalamat sa Diyos sa magandang araw na ito. Walang init, walang ulan, sakto lang ang lamig. At nabiyayaan tayo ng pagpahintulot o permission na magsama-sama sa araw na ito. Kanina, habang naglalakad kami, ay naririnig ko yung kanta na The Greatest Love of All. Sabi nung kasama ko, sabi niya, maganda ka ng kanta mo kasi papakantahin ka na. Sabi ko, wala talaga akong makontribute sa kanta ngayong araw na ito. Maliban sa happy birthday song na nagawa na natin kanina, o hindi pa? Papunta na tayo doon. Maliban sa happy birthday song. So, yun po ang message ni Pangulong Duterte sa politika ng ating bayan. At sinabi niya na bantayan natin ang ating boto. Dahil ang mga tao na desperado ay kung ano-anong pandaraya ang naiisip para lang manalo sila. Kaya kailangan daw ay bantayan natin ang ating boto at paniguraduhin natin na tama ang pagkabilang ng mga boto ng ating mga senators. So yan po ang message niya sa politika. Ang message ko naman sa kanyang birthday ay pinost namin doon sa aking social media account sa Facebook. At sinabi ko doon, my warmest wishes for former President Rodrigo Duterte. My warmest birthday wishes for former President Rodrigo Duterte. And I thank him for emphasizing the value of education sa akin. And I thank him as well for teaching me resilience and courage through his exigence. Si PRD kasi very demanding siya as a person, which is good kasi isa yan sa kailangan ng isang leader. Isa yan sa quality na kailangan ng isang leader to make things happen. You have to be very exacting and very demanding, especially sa mga tao na katrabaho mo o kailangan gumalaw para sa trabaho niya. And that was his way as well sa amin
noong kami ay lumalaki. At nagpapasalamat ako doon dahil natuto ako na maging resilient and brave dahil sa kanyang pagpapalaki sa amin. In fact, noong isang beses na magkausap kami sa loob, sabi niya sa akin, alam ko, pag-usapan namin ang pagbisita ng aking mga kapatid at sinabi niya sa akin, sabihan mo sila bago sila pumasok dito, huwag silang umiyak. So yun ang mensahe niya sa kanila at sinabi ko din sa mga kapatid ko na ubusin niyo yung luha ninyo sa loob ng banyo. Pagpasok ninyo doon, huwag kayong umiyak. Dahil ayaw niya na nakikita sa amin, ayaw niya na nakikita na umiiyak kami. In fact, noong gathering natin, noong 23, noong nakaraang Sunday, sinabi ko din yan sa inyo na sa beses tumawag ako sa kanya, umiiyak ako. Tapos tinatanong lang niya, nasaan ka? Nakinag ka ba? Tapos iyak pa rin ako ng iyak, hindi ako makapagsalita. Sabi niya, buntis ka ba? And then sinabi ko lang, nahihirapan ako sa aking pag-aaral. And then sabi niya sa akin, bakit ka umiiyak? Mag-aral ka, bumalik ka sa mga libro mo, mag-aral ka. Ganun siya na klase ng parent, no? Ang mga bagay na iniiyakan lang ay kung nakidnap ka or nabuntis ka nang wala sa panahon. So yun ang pinagpapasalamat ko sa kanya ngayong araw ng kanyang kaarawan. And syempre, pinapaabot ko yung pagpapasalamat sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo sa pagpapakita nila ng suporta sa ating Pangulong Rodrigo Duterte. Idasal natin ngayong araw na ito na sana ay ibalik na siya doon sa Davao City, sa Pilipinas. Dahil inaantay na siya doon ng mga Davaoenyo. Dahil siya ay meron pang term o darating pa yung term niya na magiging mayor pa siya ng Davao City. At syempre, idasal natin na siya ay bigyan ng lakas ng loob na harapin lahat ng kanyang problema sa paglalaba, pagluluto, at paglinis ng kwarto niya dyan sa loob ng ICC Detention Center. Dahil nasanay kasi siya na merong girlfriend or merong ka-live-in na nag-aalaga sa kanyang pagkain, paglilinis ng bahay, at paglalaba. So hindi ko lang alam ngayon, dahil ilang araw na rin kami hindi nagkausap, kung natuto na ba siya maglaba. Kasi sinabihan ko siya na kailangan mo talaga matutong maglaba kung hindi pa balik-balik yung damit mo na hindi mo siya malinis. So sana ay, yun nga, ipagdasal natin na malampasan niya ang hamon ng paglalaba, pagluluto, at paglilinis. At sana ay, dasal din natin na sana ay kunin na niya yung kanyang right na maglakad sa loob, sa labas ng building, doon sa kanilang park. Meron silang park sa loob. Ay sana ay kunin na niya yung right niya na lumabas at maglakad doon sa park. So let us pray that he learns to do these things one day at a time. Until kukunin na natin siya para ihatid pauwi sa Davao City at
bumalik sa pagsiservisyo sa ating bayan. Noong nakaraang rally, nung 23, March 23, sabi ko sa inyo, di ba, ako may takot ako para sa kanya na ibalik siya sa Pilipinas dahil nakita naman natin kung ano yung kapasidad ng kanyang mga kalaban. They can easily assassinate a person on the airport tarmac, no? So yun yung takot ko. At sinasabi ko sa kanya yon, pero ang kanyang paninindigan na gusto niya talagang umuwi sa Davao City ay you cannot shake it out of him. So, sabi ko sa kanya, sabi ko, 80 ka naman na. So, kung anong gusto mo, ay yun ang ibibigay namin sa iyo. Dahil mahalaga sa isang tao na 80 years old ay masaya siya. Dahil meron na lang naiwan na 20 years sa buhay niya. Because I'm sure kukunin na siya by 100. No? By the moment na makuha niya yung 100,000, okay, I'll go. Ito yung baon ko. Yes, so very important. Hindi lang kay Pangulong Rodrigo Duterte, but doon sa mga lolo, lola natin, mga magulang natin, mga kapatid natin, na 80, 85, 90, 95 years old, na bilang na yung kanilang mga taon bago sila mag-100, na ang mahalaga ay maalala nila na during the last 20 years or 30 years of my life, I was happy and I was able to do what I wanted to do in my life for my country and especially for God. So ang ating pagsasara ngayong umaga na ito ay sa aking speech ay dasal din. Magdasal tayo para sa ating bayan. Ang gusto natin ay nakikita natin na paakyat ang ating bayan. Hindi tayo nahuhuli sa ating mga kapitbahay. Hindi tayo nahuhuli sa mga second home ninyo dito sa Europe. Gusto natin nakikita na merong oportunidad ang mga tao natin doon. Unang-una, healthcare. Pangalawa, edukasyon. At syempre, pag natapos sila nag-aral, pwede silang magtrabaho doon na yung kanilang natatanggap na benepisyo at sweldo ay pwedeng magpalaki ng mga anak at pwedeng magkapamilya ka doon, magkabahay ka doon sa ating bansa. Simple lang ang pangarap ng mga tao na nagsimula sa walang-wala. Pero nagtataka ako bakit hindi natin nakikita sa ating bayan yon. Gusto lang naman natin maayos na healthcare, maayos na pamamahay, malinaw na pagpamuyo sa ato ang mga komunidad. At hindi tayo takot para sa ating mga anak na nandoon sila sa labas ng bahay, pumapasok sa paaralan, at walang nangyayari masama sa kanila. Pero somehow, it is an elusive dream for many of us Filipinos. At dahil sa trabaho ko ngayon, noon sa Department of Education, nagawa ko na umikot sa iba't ibang bansa doon sa Southeast Asia. And alam nyo, nahihiya ako as a Filipino, lalong-lalo na pag meron silang mga komento na napakaganda ng bayan ninyo, napakayaman ninyo sa natural resources and workforce, pero
somehow hindi umaangat yung bayan ninyo. And I appreciate their candidness sa akin na minsan nagsasabi na lang ako na totoo yan. Marami pa kaming kailangan gawin sa aming bayan para kami maging number 1 dito sa ating region. But it is not impossible because napakasimple lang kasi ng formula niyan. Kailangan lang ng security. At yung security o peace and order, isang component ng security ay peace and order, ay may kapares na development plans, development projects, kung saan dapat pumupunta ang pag-unlad ng isang bayan. Yan lang po ang sana ay pagtrabahuan nating lahat, hindi lang ng ating pamahalaan, hindi lang ng ating mga politiko, hindi lang ng ating mga opisyal, kundi tayong lahat. We have to be exacting, we have to be demanding, and the demand must come from the Filipino people, as well as the actions must come from the country as a whole nation moving forward. Gusto natin nang makita na number 1 tayo, ayaw natin makita na number 11 or number 10 tayo. Ang gusto natin ay Olympic gold and nothing else. So yan ang dasal natin para sa ating bayan. Pagod na tayo na, alam nyo, 40... alam nyo, 20 plus years old na ako. Muntik ako magkamali doon, mama. 20 plus years old na ako. And sa 20 years ko sa Pilipinas, parang pare-pareho lang simula noon. Nung madami lang yung tao, actually. Sa amin sa Davao City, pareho lang siya. Merong konti, mabagal yung progress natin. Hindi siya yung gusto natin na big and fast, mabilis, andiyan kaagad. Mabagal siya. Dahil sa 20 years, meron kami nakita na progress sa Davao City. Not as fast as I want it to be. And nakikita ko dumadami lang yung tao. Kasi noong ako ay 10 years old, kilala pa namin ang isa't isa. Mga pamilya sa Davao City magkakilala. Ngayon, hindi mo na makilala dahil sa sobrang dami ng tao sa Davao City. And I'm sure ganun din sa iba. Because we come from Mindanao and we're always last. So I'm sure sa ibang lugar, ganyan din. Kung ano yung nakita ninyo noong kayo ay 10 years old, malamang meron lang kayong nakitang improvement konti at dumami lang yung tao. Pero hindi ninyo nakita kung ano yung gusto natin para sa ating bayan. So yan ang dasal natin. Kailangan natin magdasal para meron tayong makita na kapayapaan at kaunlaran sa ating bansa. Kalambuan ug kalinaw para sa atoang nasod. Let us all pray that God will save the Philippines. Thank you very much. Daghang salamat. Syukran. VP, on behalf of the Filipino community, we actually would like to express na meron pong book compilation ng mga letters ng mga Filipino all over, especially from Norway na traffic lang daw. Meron kaming circulate na book. Sana ibigay ninyo sa amin para mabigay natin kay VP. So, sobrang dami siguro. Tinago. Huwag nyo namang itago. Ayan yung libro. Tingnan niya. Yan na libro, ma'am. Para magsulat sila lahat, ibibigay po natin sa iyo mamaya. Okay, sige. Okay. Sige.
sige. Maraming salamat sa inyo at sa mga sulat ninyo. Maraming sulat na nandito sa akin dahil binigay noong nakaraang rally noong March 23. Kinumpile na namin, inayos na namin yung mga sulat at maghanap ako ng oras, baka mamayang gabi or bukas ng umaga na mag-online at masahin yung mga sulat ninyo para sa birthday ni Pangulong Rodrigo Duterte at mga sulat ninyo ng suporta sa kanya. Maraming salamat din sa mga nagpadala ng sulat diretso sa loob. Nagsasabi po ang detention center na sulat lang ang pwede ninyong ipadala dahil meron po silang mga natanggap na packages doon sa loob. At yun po, nakita ninyo ang kinuha namin kahapon dahil bawal po yun dyan sa kanila sa loob. Kaya ang pwede nyo lang pong ipadala sa loob ay letters lang or cards, of course, birthday cards. Pero hindi kayo pwede magpadala ng gamit. Yan po ang reminder ng ICC detention. Nasa akin po yung mga sulat, nasa akin po yung mga gamit. Kasalukuyan po siyang ini-inventaryo namin para po masabi namin sa inyo ilang chocolates po yung natanggap, ilang cookies yung natanggap, ilang t-shirt, ilang may brief pa po na natanggap. Meron po nandun sa amin. Meron pa pong medyas at iba't iba pang mga gamit, no? Napag-usapan namin noong mga kasamahan ko habang kami ay nag-inventaryo dahil sobrang dami ng tsokolate na alam naman nating diabetic si Pangulong Duterte. Nakikita mo doon sa inventory yung best of Europe na chocolates. Wow. Sabi ko sa mga kasamahan ko, tikman natin to isa-isa para masabi natin anong bansa ba talaga dito sa Europe ang pinakamasarap pang tsokolate. But more than that, dahil sa sobrang dami talaga niya, ay napag-usapan namin na dadalhin namin siya doon sa Davao City, sa House of Hope. Ito yung children with cancer na laging pinupuntahan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito yung parang mga bata na lagi niyang kinakausap, binibisita at nagpa-party sila doon sa mga bata na may cancer. So yun ang napag-usapan namin. Dalhin na lang namin at ihatid namin doon at i-update lang namin kayo na na-deliver na namin sa House of Hope yung mga tsokolate na pinadala ninyo at hindi din naman pwedeng ipasok sa loob ng detention center. So, yes, maraming salamat sa mga letters, cards, and mga gamit para kay Pangulong Rodrigo Duterte.